Hello ma'am, nice to meet you po. Mildred nga pala. I know medyo sikat na ako rito, pero magpapakilala pa rin ako. Ako yung nirefer ng friend yung si Lourdes. Sorry po na late ako ng punta. May dinaanan lang po akong client. No worries. Pasok ka, Mildred. Wow, ma'am. Ang syala pala ng bahay nyo. Ang mahal siguro ng bili nyo rito. Hindi naman. Kakalipat lang din namin pero salamat. Maupo ka pala muna. Papakuhanan kita ng merienda kay Manang. Nako, wag na po kayo mag-abala. Nakakain na po ako kasama ang last client. Nilibre kasi ako ni Madam sa steakhouse. Inumin na lang po ang akin kahit ceremonial grade matcha na lang. Nagsimula sa paglabas ng mga binibentang gamit si Mildred sa mesang hinanda ni Rosa. Halatang matagal na ito sa pagkukolekta sa paraan ng paghawak nito. Suot pa nito ang gloves sa paghawak ng bags at alahas. Ayon din sa kakilala ni Rosa, premium ang mga produkto ni Mildred at halos lahat ng mayayaman sa kanilang lugar sa babae pumupunta. Noong una, ayaw niya na sanang bumili pa ng mga magarbong bagay. Ngunit naisip niyang kapag tumagal, magagamit niya yon bilang investment. Pwede na po kayong pumili, ma'am. Mildred, sa totoo lang, medyo hindi pa ako familiar sa mga ganito eh. Ngayon ko lang kasi naisipang mag-umpisa ng collection. Pwede mo ba akong tulungan? Based sa skin tone mo, ma'am, mas bagay sa'yo ang gold. Medyo hindi kasi match yung silver since more on warm tone ka po, ma'am. Walang kinang. Ay, talaga? Kaya pala mukhang hindi bagay sa akin kapag suot ko yung regalo ng mister ko na silver na kwintas. Kahit anong isuot ko parang may kulang. Yes, ma'am. Although, pwede mo naman siyang ibagay sa mas fit na damit. Mas nagsashine po ang skin mo sa gold. Sige, gusto ko yan. Bigyan mo ako ng 4 na set. Yung best seller mo sa gold. Tuwang-tuwa si Rosa sa bawat alok ni Mildred. Hindi na niya mabilang ang lahat ng kanyang mga natipuhan. Dahil baguhan kung anong pagpapabango nito, siyang bilib din niya. Tama nga si Lourdes na talagang mabubudol siya. Natapos ang gabing yon na maraming nabenta ang babae. At nang makauwi, agad niya namang niyabang sa asawa niya yon. Honey, buti nandito ka na. Napagod ka ba sa work? Oy, ikaw, saan ka ba galing? Hindi ba nakwento ko na sa'yo na may bago akong kliyente? Pinuntahan ko siya kanina. Grabe, honey. Ang gara ng bahay niya. Alam mo ba, bilib na bilib sa akin si Madam. Ayun, ang daming binili. Siguro kung hindi ako dumating sa buhay niya, mananatiling walang taste yon. Aba, di ka naman mayabang Han. Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Wala ka bang bilib sa asawa mo? Nagbibiro lang ako, Han. Ikaw naman, Mag-date tayo. Kain tayo sa labas, okay? I-celebrate natin yung new achievement mo. Mami, pupunta kayo ng mall? Sama ako, please. I need new shoes na eh. Dahil sa pagsulpot ng anak, hindi na rin nakatiis si Mildred. Agad niyang sinama ang pamilya sa mall para magdiwang. Mami, ayaw ibigay sa akin ang tsaka na yun ang gusto kong shoes. Ano tong narinig ko, miss? Bakit hindi nyo kayang pagbigyan tong anak ko? Ma'am, pasensya na po. Out of stock na po kasi kami sa size na gusto ni ma'am. May iba pa naman po. No! Sinungaling kang tsaka ka! Kitang-kita na nga sa display, oh. Same na size lang pa ako. Mukha ba akong stupid sa'yo, ha? Look, mommy, kita mo naman, di ba? Of course, kitang-kita ko, anak. Ano, miss? Meron naman pala kayong available eh. Pasensya na po, ma'am. Gaya ng sinabi ko kanina, for display lang po kasi ito. Nakadikit po siya sa loob ng case kaya bawal pong kunin. Nagrarason ka lang yata kasi tinatamad kang kunin eh. O baka naman, akala mo hindi namin kaya ang presyo. Para lang alam mo, miss ha, pati ikaw kaya kong bilhin. Ilabas mo yan ngayon din. Pati lahat ng tinuro ng anak ko ibalot mo. Kapag may nakita kong mali dyan kahit isa, ipasisisanti kita. Paiyak na habang nagkukumahog ang sales clerk pagkatapos ipahiya ni Mildred. Lumapit naman ang manager para ayusin ang sitwasyon at tinulungan ang kawawang babae. Nang matignan na ang kabuuang presyo, nanlaki naman ang mata ni Mildred. Mabilis niya yung tinago sa anak bago pa mahalata at nang mapangatawanan niya ang yabang niya. Sa isip niya, kaya niya namang kitain ulit ang perang ilalabas kung sakali. Hoy, Yaya!
Nandyan ba si Ma'am Rosa? Ay, wala po rito si Madam. Nagsundo po siya sa anak niya. Baka mamaya pa po ang uwi niya. Ay, ganun ba? Sige, hihintayin ko na lang. Ay, sige po. Sa pag-aakalang tapos na sa pakay ang di kilalang babaeng tatalikod na sana, biglang hinigit ni Mildred ang damit ni Yaya Delia mula sa gate. Nagulat naman ang kasambahay ni Rosa sa ginawa ng babae. Nagtataka na lang itong napatingin habang sinalubong naman ng matatalim na mga mata ni Mildred. Ay, bakit po? May kailangan pa po ba kayo? Hindi mo ba ako papapasukin, ha? Ano? Hayaan mo ko mainitan dito sa labas? Ay, sabi niyo po kasi maghihintay na lang kayo. Baguhan ka ba, ha? Siyempre ang ibig sabihin nun, papasukin mo ko at sa loob ako maghihintay. Ay siya, pasensya na at tumatanda na ako eh. Pumasok na lang ho kayo. Parang napipilitan ka pa yata eh. Gusto mo bang isumbong kita sa amo mo? Pasalamat ka at mabait si Ma'am Rosa. Naku, nasobrahan yata sa kabaitan. Hindi ko akalain na kung sinong putyo-putyo lang ang kinukuha dito, mga katulong. Hindi na lang umimik si Delia sa insulto ng ginang at hinatid ito sa sala ng bahay. Hindi nagtagal, dumating na rin ang may-ari. Ay, buti nakarating ka na, ma'am. Oh, nandiyan ka pala, Mildred. May schedule ba tayo ngayon na nakalimutan ko? Sorry ha, nawala yata sa isip ko. Ay hindi, ma'am. Ako lang talagang sumadya rito. Don't worry. May good news kasi ako for you. Jaran! Agad na ibinalandra ni Mildred ang dala niyang bag. Isa yon sa mga tinatago-tago niyang importante sa koleksyon niya. Sobrang high-end nito na kahit gaano kaganda, walang makabili sa mahal ng presyong ipinatong niya. Maging siya, ayaw pakawala ng gamit. Subalit sa dami ng ginastos niya nung nakaraan, kailangan niya ng malaking kita bilang pambawi. At bilang madaling utuin si Rosa, alam niyang mabubudol niya ulit ito. Ay, ang ganda nito, Mildred. Pero parang hindi yata bagay sa akin. Silver yung accent niya eh. Di ba nga sabi mo mas okay sa akin kung gold? Nasabi ko ba yon? Ang talas naman pala ng memorya nyo, ma'am. Pero huwag kayong mag-alala. Sa disenyo nito, kahit anong skin tone babagayan. Try nyo suotin, ma'am. Maingat na hinawakan ni Rosa ang bag na inabot sa kanya. Ayaw niyang madumihan at masira, kaya naman halos hindi niya madikit sa balat niya. Hindi naman nakapaghintay si Mildred at siya na mismo ang sumukbit ng bag sa braso ni Rosa. Pinaharap pa niyang babae sa salamin at pinaulan na ng papuring labas sa ilong. Si Madam, sobrang ganda ng dating sa inyo nitong bag. Alam nyo ba, sa buong Pilipinas, ako lang ang meron nito. Pinasadya yan ng dating may-ari sa isang local artisan kaya naman sobrang limited edition. Kapag binili nyo sa akin to ngayon, ikaw ang kauna-una ang magkakaroon ng ganitong disenyo sa buong bansa. Ganun ba? Pero kasi ang dami ko pa talagang bag. Yung nakaraang binili ko sa'yo, hindi ko pa nga masyadong nagagalaw. Baka next time? Ay, sayang naman pala, ma'am, kung ganon. Sige po, sa susunod na lang. Ma, nasa na yung... Oh, may bisita ka po pala, ma. Hello po. Ay, si Vanessa nga pala, Mildred, anak ko. Vanessa, iha, lumapit ka rito saglit. Siya yung sinasabi ko nung nakaraan na pinagbilan ko ng alahas. Ay, napakagandang bata. Ilang taon ka na, iha? 18 po. Ay, kaidaran mo lang palang unika iha ko. Saan ka nag-aaral? Nang isagot ni Vanessa ang pangalan ng eskwelahan kung saan din pumapasok si Monica, natuwa si Mildred. Nako, pareho lang pala kayo nag-school ng anak ko. Hayaan mo, minsan dadaling ko siya rito para naman maging close kayo. Alam mo, sikat sa school nila yun. Cheerleader tapos consistent runner-up sa mga pageant. Laging maraming gusto na makipagkaibigan sa kanya. Kaya siguradong kapag naging close kayo, dadami rin ang magiging friends mo, iha. Nakakatuwa naman pala, anak ko. Hindi ka na mahihirapan sa bagong school mo. Thank you po, tita. Wow, ang ganda naman po niyang bag niyo. Bibilin mo po ba yan, ma? Ipagpapaliban ko muna sana, anak. Hindi bagay sa akin eh. Maganda naman pero nakasanayan ko yung plain. Mas maganda siyang tignan sa mga mas batang edad siguro.
Agree ako na mas bagay siya sa mas bata. Baka naman kasi destiny ito. Baka para talaga sa'yo, Iha. Subukan mo, dali. Nahihiya man, wala ring nagawa ang dalaga nang ipasukat sa kanyang bag. Dahil mas mapusyaw ang balat niya kumpara sa ina, bumagay sa kanyang suot at kita naman sa ngiti nitong natutuwa sa disenyo. Napapalakpak naman si Mildred na nakapagdagdag sa engganyo ng mag-ina. Magandang ang tignan sa'yo, anak. Gusto mo ba? Ay, wag na po, ma. Meron pa naman po akong bag. Okay pa naman po yun eh. Minsan lang to, Iha. Ano ka ba? Nagdadalaga ka na rin, oh. Dapat sa ganitong edad, nagsisimula ka ng pumorma. Alam mo yung anak ko, maraming kumukuhang modeling agency. Mantakin mo, 18 pa lang yun, ha? At alam mo ba kung bakit? Bukod sa gandang minana niya sa akin, yun ay dahil sa luxury bags na kaya niyang dalhin. May point naman siya, anak. Kunin mo na to, Mildred, ha? Pero ma, siguradong mahal to. Huwag mong alalahanin yun, anak. Minsan lang to, bastang importante. Iingatan mo, ha? Nang matapos ang deal, abot langit ang ngiti ni Mildred. Bukod sa mahal na presyo ng mismong bag, may binigay pang tip ang babae. Natuwa kasi si Rosa sa paghikayat nito sa anak na bumili ng bagay sa edad niya. Salamat talaga sa pagpunta mo rito, Mildred, ha? Ngayon ko lang ulit nakitang masaya ang anak ko. Simula kasi nung lumipat kami rito, alam kong nahihirapan siyang mag-adjust. Sana talaga maging malapit sila ng anak mo. Ay, wala pong problema, ma'am. Masaya rin akong makatulong. Basta lapit ka lang sa akin kapag may kailangan ka, ha? Kumari na lang ang itawag mo sa akin, ano ka ba? O kaya Rosa na lang. O sige, aalis na ako. Mare, ngayon alam ko na ang taste ni Vanessa sa designs. Okay lang ba magdala ko ng pwede niyang matipuhan? Kung okay lang naman sa'yo. Walang problema, Mare. Simula ngayon, suki mo na kami. Paalis na si Mildred. Saktong nasa bukana na siya ng pinto nang makasalubong niyang papasok si Delia bitbit ang dalawang malalaking kahon. Kasunod pa nito ang iilang karton na buhat naman ng isang delivery boy. Base sa nakasulat sa box na nakita ni Mildred, alam niyang mamahalin yon. Sinadya niyang bagalan ng lakad para marinig kung kanino yon ang galing. Ma'am, ito na po pala ang pinadala ni Sir. Dito ko na lang po ilalapag sa sala. Sige, dyan na lang, Manang. Salamat, ha. Hayaan mo, meron ka rin dyan sa mga pinadala niya. Pakikuha nga yung gunting at buksan na natin tong karton. Nako, ang swerte nyo talaga sa mister nyo, ma'am. Kahit malayo, hindi pa rin siya nakakalimot sa anniversary ninyo. Ang sweet naman talaga ni Sir. Nilisa ni Mildred ang masayang tagpo na yon na nag-aalburoto ang damdamin. Sa isip niya, baka sinadya ng babae na ipagyabang sa mukha niya ang ganong bagay. Kaya naman bilang ayaw magpahuli, dala-dala ang bagong kinitang pera, bumili rin siya ng regalo para sa sarili. Isang hapon habang nagpapahinga, nagulat na lang si Henry nang may dala ng mga paper bag si Mildred pagka-uwi. Kunot ang noong pinagsasalansa ng babae ang laman nun. Nang makitang mga bagong sapatos yon, napapikit na lang siya ng mariin. Mukhang alam na niya ang rason, lalo na nang isa-isang kinuna nito ng litrato ni Mildred. Oh, ano na naman to, Han? Akala ko ba babawi muna tayo sa gastos bago ka mag-shopping ulit? Manahimik ka muna at bad trip ako. Pampawala ko to ng inis. Hulaan ko. May nakita ka na namang masakit sa mata, no? Sino na naman ba sa mga kumare mo ang naungusan ka? Ako mauungusan? Pakialam ko ba kung pinadala ng sandamakmak na regalo si Rosa ng asawa niya? Ang yabang ng babaeng yun. Nakatikim lang ng yaman eh. Ibinalandra ba naman agad sa pagmumukha ko? Hindi naman siguro ganun yun. Hindi ba nakwento mo na malayo yung asawa niya? Baka pambawi yun ng lalaki. Bakit kasi pilit mong pinagkukumpara lagi ang sitwasyon mo sa iba, ha? So pinapalabas mo bang inggitera ko? Wala sa kalingkingan ko ang babaeng yon. Kahit na magsuot pa siya ng makinang na alahas, nagmumukha siyang trying hard. At ikaw naman, isa ka pa ha? Imbis na gastusan mo ko, ako pang bumubuhay sa'yo. Natameme si Henry nang ibunto na naman sa kanya ni Mildred ang inis. Pilit niyang pinapakalma ang asawa,
Ngunit ayaw nitong magpaawat hanggang sa silang dalawa na ang nagbangayan. Isa lang ito sa mga pinagmumulan ng alitan nila. Sanay man sa ganung ugali ang lalaki, may mga oras talagang nagsasawa ito sa pagiging mayabang ni Mildred. Kung wala lang silang anak, matagal niya na itong iniwan. Tumataas na ang boses nila nang biglang nagkukumahog na bumaba si Monica galing sa itaas na palapag. Natigil ang dalawa sa pag-aaway, subalit hindi pala yun ang ipinunta ng anak sa kanila. Parang wala lang sa dalaga ang palitan ng sigaw ng mga magulang niya at agad lang nakinuha ang atensyon ng kanyang ina. Mami, oh my gosh! Nasabi mo ba sa babaeng yun na pwede niya akong kaibiganin? Kaya pala grabe makaaligid sa akin sa school. The audacity pa na bigyan ako ng friend request at i-chat ako na parang close kami. Ay, sino ba yan, anak? Ito, Luko. Hanggang ngayon nagtatype siya. Hinarap ni Monica ang screen sa ina. Kita doon ang pag-uusap ng dalawang tao. Nang makita ang pangalan at litrato ni Vanessa, naalala niya ang dalagang pinakilala ni Rosa na anak nito. Na-mention nga kita sa kanya, anak. Mukha kasing loner yung bata kaya sinabi kong pwede kang lapitan. Kinausap ka ba sa school kanina? Ang weird nga, Mami. Lumapit siya, pero parang ayaw naman bumuka ng bibig nung kaharap ko pag tinatanong ko siya. Tapos, ayun nga, kinausap na ako online kasi nahihiya siya. Doon niya nasabi na nakilala niya raw ako from you. Mami naman what if may something sa kanya? Oh my gosh talaga! Kumalma ka nga, anak. Wala naman ako nakikitang mali doon kay Vanessa. Di ba nagsasawa ka ng kakalibre sa friends mo? Ngayon, kapag sinakyan mo yan, siya na ang manlilibre sa'yo. Parang ang cheap naman nun, Mami. Hindi ko siya ka-level, no? Oo naman, anak. Hindi mo talaga ka-level yon. Kaya nga dapat gamitin mo siya. Ipakita mo rin ang mga binebenta natin tapos kapag bumili, bibigyan kita ng komisyon. Ayaw mo ba nun? Mabibili mo na ang concert ticket na sinasabi mo. Oh my gosh ulit, Mami. Rido, ini-invite ako sa birthday niya. What if ayoko? Kinuha ni Mildred ang phone ng anak at siya mismo ang nagbasa ng sinabi ni Vanessa. Nakalagay doon ang imbitasyon sa kaarawan ng dalaga. Kuminang naman ang mata ng babae at nagkaroon ng oportunidad na ipakita sa lahat na mas lamang siya sa yaman ni Rosa. Tiisin mo lang, anak. Magandang balita to para sa atin. Ibig sabihin ba, Mami, pupunta ako? Ayoko! Makinig ka, Monica. Para mapakita mong mas lamang ka sa kalaban, dapat mo silang kaibiganin. Yung mga bagay na tinatamasa mo ngayon, akala mo ba nakuha ko yan sa pagtanggi sa mga mababang nilalang? Hindi. Kaya dapat, gaya ko, magsakripisyo ka rin, anak. Bago ang ganong reaksyon na nakita ng dalaga sa ina. Sa hindi malamang dahilan, kinabahan siya sa inakto nito. Aalis na lang sana si Monica nang tinawag siya ulit nito. And anak, para mas maganda, imbitahan mo na rin ang ibang friends mo, ha? What? Mami, baka ayaw po nila. Hindi ako nanghihingi ng permiso sa'yo, iha. Inuutusan kita. Umakyat ka na ron at sabihan mo sila agad. Nagbunyi ang kalooban ni Mildred. Nawala ang sama ng loob niya. Lalo pa siyang natuwa nang maging siya ay nakatanggap ng imbitasyon mula kay Rosa. At dumating na nga ang kaarawan ng anak nitong si Vanessa. Salamat sa pagpunta, Mare. Pasok kayo. Ito na ba ang anak mo si Monica? Nandun nga pala si Vanessa sa loob. Puntahan mo na lang, iha. Hi, tita. Ito pala ang regalo ko sa kanya. Ikaw na magbigay niyan, anak. Dali na. Salamat din sa pag-invite, Mare, ha? Nakwento nga rin ni Monica na close na sila ni Vanessa. Nakakatuwa, ano? Oo nga Laking pasasalamat ko rin na mabait ang anak mo't mabilis na nagkaalapit ang dalawa. Kung hindi dahil sa tulong mo, baka laging mag-isa yung batang yon. Mahihain pa naman. Tumuloy na sila sa loob. At gaya ng hula ni Mildred, kaunti pa lang ang bisita. Sinadya niyang mauna at bigyan ng magkaibang oras sa pagpunta ang kaibigan ng anak. Nang sa ganun, magmukha siyang mabuting kumare sa mata ni Rosa. Sumunod naman sa kanya papasok ang asawa nitong si Henry na wala lang kibo. Ay, walang kaso sa akin yon, Mare. Hindi ka na rin iba, no? Nga pala, ito si Henry ang asawa ko. Uuwi rin ba ang mister mo ngayon?
Hindi pa niya kaya sa ngayon, Mare. Hindi pa kasi tapos ang misyon niya. Sayang nga at hindi ko siya mapapakilala sa inyo. Pero ang mahalaga, bumawi naman yun kay Vanessa. Siniguro niyang walang poproblemahin sa party. Ay ganun ba? Sa bagay, may mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. Itong mister ko kasi kahit busy sa trabaho, ayaw niyang mawalay sa aming mag-ina. Ayos na sa amin kahit hindi ganong magarbo ang buhay basta kumpleto kami at hindi malayo sa isa't isa. Hindi ba, Han? Ha? Oo. Ang swerte mo naman pala, Mare. Natunugan ni Rosa ang hindi bulgarang pasaring ni Mildred. Ngunit sa halip na maapektuhan, hinayaan niya na lang ang kumare sa naisabihin. Ginawaran niya na lang ng pilit ng ngiti ang babae at inilibot ang mag-asawa sa bahay nila. Sa loob naman ng pagdiriwang, naiilang na binati ni Monica si Vanessa. Sa halip na makipagkwentuhan matapos batiin, kaharap niya ang cellphone at kausap ang ibang kaibigan na papunta pa lamang. Para mapigilang maminta sa celebrant, pinili niyang magpaalam saglit upang gumamit ng CR. Pagtalikod nito, saktong nabunggo siya ng isang babaeng may hawak na tray. Dahil doon, nagkalat ang pagkaing dala ng babae. Ay, sorry po, excuse me. Ano ba yan? Tatanga-tanga naman. Wait, oh my gosh, ikaw na naman. Di ba ikaw yung tsakang clerk sa mall last time? Anong ginagawa mo rito, ha? Trespassing ka, no? Dito po ako nagtatrabaho. Ayoko po ng gulo. Please lang po. Sinungaling! Papalayasin kita rito. Maghintay ka lang. Ano nangyayari dito, Monica? Ate Claire? Ayos lang po ba kayo? Tulungan ko na po kayo. Vanessa, don't tell me katulong nyo nga talagang tsakang to. Napaangat ng tingin si Vanessa sa bagong kaibigan habang inaalalayan si Claire. Hindi man niya nakita nangyari, ayaw niya ang tono ng pagkausap nito. Nakita naman ni Monica na hindi nito nagustuhan ang pagkamaldita niya. Sa isiping baka makarating yun sa mami niya, kinabahan siya. Anak siya ng kasambahay na nagpalaki sa akin, Monica. Sana wag mo naman siyang pagalitan ng ganon. Siguro naman hindi niya sinasadya ang nangyari. Ako na ang humihingi ng tawad. Ayos lang ako, be. Aksidente lang naman ang nangyari tsaka nagkagulatan lang. Oo nga. Nagulat lang ako. Hindi ko naman sinasadyang tawagin siyang tsaka eh. Sorry, my bad. Nga pala, papunta na rito ang friends ko. Balik na tayo sa party. Nang makitang ayos na ang mood ni Vanessa, agad itong hinila pabalik ni Monica. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon ng kasambahay na yon na baka sakaling magsumbong ito tungkol sa nangyari sa mall. Sa paglilibot naman ng mga nakatatanda, nagawi sila sa parte ng bahay kung saan nakalagay ang gantimpalang nakuha ni Vanessa. Sa mahabang hilera ng pader mula itaas hanggang ibaba ang nakadikit na certificate. Dagdag pa ang 4 na cabinet na pinuno ng medalya at tropeyo. Umikot ang tingin ni Mildred at hinanapan ang kapintasan ng bawat bagay na madaanan ng kanyang mata. Habang si Henry, hindi napigilang mapabulalas. Ang dami palang awards ng anak mo, Mare. Nakakabilib naman. Halos wala nang bakante sa sobrang dami, oh. Salamat, pare. Galing pa yan sa dati niyang school. Talagang pinagawa naming mag-asawa ng space para sa mga achievements niya. Kung gaano kasi ka-hardworking yung papa niya, tinutumbasan niya rin sa pagpupursige sa pag-aaral. Kaya proud na proud talaga kami sa anak namin yan. Maganda yan, Mare, na sineselebrate mo kahit na ang small wins niya. Naku, sa bahay namin wala nang mapaglagyan ng awards din eh. Pero mas gusto ng anak ko na itago kasi daw maliit lang na bagay. Mantakin mo ha, lagi pa siyang champion sa mga yon. Nakakabilib tong ginawa niyong display ha, kahit yung silver awards nitong si Vanessa. Gusto ko yung positive thinking mo. Hindi puro din naman champion si Vanessa sa... Hindi na natuloy ng lalaki ang sasabihin nang kurutin ito ng palihim ni Mildred. Anyway, sayang siguro karamihan sa mga awards na to, ikaw lang din ang nagsabit sa bata. Hay, alam mo, Mare, sa bahay namin, walang halaga yung mga awards. Parang bonus lang yan eh. Mas rewarding kasi talaga kapag kumpleto ang bawat miyembro ng pamilya. May point ka naman dyan, Mare. Iba-iba lang siguro talaga. Wow, anong oras na? Gutom na ako, Han. Nasaan pala yung mga pagkain?
Nang mahalatang pailalim na ang daloy ng salitaan ni Mildred, iniba na ni Henry ang usapan. Kakaiba na kasi ang dating ng mga sinasabi ng asawa niya at makikita rin yun sa pilit ng ngiting binabalik na lang ni Rosa. Tila sakit na yata ito ni Mildred. Pinakaayaw niya kasi sa lahat ang makitang mas may umaangat laban sa kanya. Nang makapunta naman ang lahat sa mismong gaganapan ng party, kumpleto na ang lahat kahit na hindi naman puno ang lugar. Kakantahan lang natin ang celebrant tapos pwede na tayong kumain. Ma, nakakahiya. Kahit wag na po. Kumain na lang po tayo agad. Ay, wag ka nang mahiya anak. Minsan lang naman to eh. Wala nang nagawa ang dalaga nang simulan na ng lahat na kumanta para sa kanya. Kitang-kitang saya sa mata ng kanyang ina. At ang mag-inang kasambahay na sina Delia at Claire, masaya rin. Samantalang ang mag-inang si Mildred at Monica at ang iba pang panauhin, peking pagsabay lang ang ipinapakita. Tumuloy na sila sa pagsasalo. Hindi pa man nabubusog, pinuno na yun ni Mildred ng pagyayabang sa ginawang kabutihan ni Monica. Kumusta ang party, Iha? Nag-enjoy ka ba? Yes po, tita. Thank you po sa pagtulong sa pag-iimbita. Akala ko po kasi wala nang dadalo. Pasensya na, naabala ko pa yata kayo ni Monica. Ay, walang problema, Iha. Yung anak ko kasing to, sobrang bait. Alam mo na, kapag may nakita siyang bago sa school, talagang siya yung nagwe-welcome. Hindi ba, anak? Yes, Mami. Magsabi ka lang kung may gusto kang puntahan, Vanessa, ha? I got you. Bumili ba mga bisita sa ginawa ni Monica at inulan siya ng papuri ng kaibigan niya. Natapos ang selebrasyon na labis ang tuwa ni Mildred. Kahit sumama ang timpla niya sa pinakitang kalamangan ni Rosa sa pagkakaroon ng anak na mas magaling, nabawi niya naman ang inis na naramdaman. Pakiramdam niya, silang mag-ina ang sentro ng okasyon ng araw na yun. Super galing mo last time, anak. Dapat pati sa school ipagkalat mo na ikaw ang tumulong sa loner na yon, ha? Okay, Mami. Padagdag sa baon ko, ha? Sige, basta utuin mo yung isang yon para magpabili sa mama niya ng marami, para may makubra tayong malaki. Sobra na yung ginagawa mo, Mildred. Pati bata dinadamay mo sa mga masasamang plano mo. Hindi na nakatiis sa isang gilid si Henry nang marinig ang plano ng kanyang mag-ina. Magmula kasi nang manggaling sila sa birthday na yon, mas lumala si Mildred. Lagi nitong bukang bibig ang kayabangan ni Rosa kahit na siya naman itong mas mayabang. At ngayong dinadamay niya si Monica sa mga balak niya, hindi magandang pakinggan para sa kanya. Ano bang problema mo, Henry? Bagay lang sa kanilang mag-ina na bigyan ng leksyon para naman mabawasan ng kayabangan. Huwag mo sabihin kinakampihan mo sila. Hindi ganun yung pinupunto ko. Ang sa akin lang, huwag mo idamay si Monica. Buti pa nga ang anak mo mapapakinabangan eh. Ikaw tong lalaki sa bahay pero wala kang kwenta. Buong pagsasama natin akong sumasalo sa'yo. Maliit na bagay hindi mo kayang sumabay na parang hindi ka rin naman nakikinabang. Eh di lumabas din ang totoo. Minamaliit mo ako nung una pa lang. Hindi na tutungkol sa problema mo sa mag-inang yan eh. Matagal nang masama yung ugali mo, Mildred. Napapagod na akong magtiis sa'yo. Wala ka ng pag-asa magbago. Pagod ka na? Sige, lumayas ka kung ganon. Tignan natin kung saan ka pupulutin kapag wala na ako para buhayin ka. Nag-alsa balutan si Henry ng gabing yun sa sobrang pagkapuno sa asal ng kanyang asawa. Gusto man niyang hikayatin si Monica na sumama, agad yung inalmahan ni Mildred. Kahit nang bilinan niya ang anak, ayaw siya nitong harapin. Akala mo ba takot ako? Tignan natin kung sino ang gagapang pabalik. Kinabukasan, bilang pampawala ng stress, walang limit na nag-shopping si Mildred. Hindi na niya tinitignan ang presyo at walang pakialam niyang ginastos ang perang meron siya. Bumili rin siya ng bagong sasakyan para ipamukha kay Henry na hindi siya apektado sa pag-alis ng lalaki. Kung armas lang ang pagyayabang, puntiryan niya ang ego ng asawa niya. Sa katagalan nga lang, dahan-dahang nauubos ang kanyang pera. Nalugi ang negosyo niya dahil maging ito naapektuhan sa kanyang pagpapabaya. Sa kabila ng lahat ng yun,
Hindi bumalik si Henry na lalo niyang ikinagalit. Mare, ang sakit sobra. Nabalitaan ko nga nangyari, Mare. Ayos ka na ba ngayon? Hindi ko alam ang gagawin ko, Rosa. Noong una okay pa naman kami. Pero nagulat na lang ako na ganun palang gagawin ng hayop na yon. Nilayasan ako tapos ang masahol pa. Inubos ang pera namin. Ngayon na mo problema kaming mag-ina sa gastusin. Hindi ko kayang mag-isa. Okay sana kung may pambenta ako. Pero pati negosyo ko nasira na. Kumalma ka muna, Mildred. Tutulungan kitang gawan to ng solusyon. Kumapit ka, okay? Kailangan magpakatatag ka para sa anak mo. Dahil nagipit si Mildred sa sarili niya ring kagagawan, agad niyang nilapitan si Rosa na alam niyang kaya niyang maloko. Pinag-igihan niya ang pagmumukhang kaawa-awa na kinahabag naman ni Rosa. Siguro, ibibenta ko na lang ang bahay namin. Tapos maghahanap ako ng trabaho. Kasi kung ako lang kaya ko naman eh. Pero si Monica ang kinaawaan ko, Mare. Sanay ang anak ko sa maalwang buhay at sa private pa nag-aaral. Wala naman kaming ibang malapitan kasi maraming mas papanig sa lalaking yon. Kahit pang kapital, walang itinira. Makakabangon ka rin, Mare. Magkano ba ang kakailanganin nyo pang umpisa ulit? May naitatabi pa akong pera na pwede kong maipahiram sa'yo. Magsabi ka lang. Ayoko namang maperwisyo ka, Mare. Sapat na sa aking pakinggan mo ko ngayon. Saka kakikilala pa lang natin eh. Ang kapal naman ang mukha ko kapag sa'yo ko nang hingi. Saglit lang ha, hintay mo ko rito. May kukunin ako. Ubusin mo muna yung hinanda ko para makabawi ka ng lakas. Mukhang grabe talagang epekto sa'yo nang nangyari, Mare. Pagkaalis saglit ni Rosa, agad na kinusot ni Mildred ang mga mata. Mababa mang gawain para sa kanya, ngunit kailangan niyang ganapan ang pagpapanggap na sobrang lugmok. Pagkabalik naman ng kumari niya, pilit niyang itinago ang ngiting nais mamutawi sa kanyang bibig. Hala, ano to, Rosa? Sobrang laking halaga naman ito. Hindi ko to kayang tanggapin. Ano ka ba? Hindi ka na iba sa akin. Tanggapin mo na lang tong tulong ko, okay? Isipin mo na lang na hiram to. Bayaran mo na lang kapag nakabangon na kayo. Ang bait mo talaga, Rosa. Nakakahiya man pero salamat talaga. Ibabalik ko sa'yo to. Pangako. Agad na niyakap ni Mildred ang babae. Subalit sa halip na tuwa ang manaig sa kanya, inis pa ang namuo. Ang dating kasi ng pagtulong sa kanya ni Rosa, pangangalandakan ng yamang wala siya ngayon. Mami, kalalabas lang ng bagong phone na gusto ko. Kailan natin bibilin yun? 2 days na siyang narilis oh. Baka magduda na mga friends ko bakit nahuli ko. Paano ko sila maharap sa school nito? Ano bang sinabi ko sa'yo, anak? Need natin magtipid ngayon. Hindi pa nga tayo nakakabawi eh. Puro gastos nang nasa isip mo. Mami naman eh. Poor na ba tayo? Ano? Ulitin mo nga yung tanong mo? Natigilan si Monica at hindi nalaman ang susunod na sasabihin. Kahit naman kasi pilit itago ng kanyang ina ang paghihirap at ipanatag ang loob niyang makakabawi sila, alam niyang may mali. Noon kasi isang sabi lang niya, binibili agad ni Mildred ang luho para hindi magpahuli ang anak sa uso. Tama naman ako, Mami. Dati nga inuuna mo pa ako sa pagbili. Tapos ngayon parang tinitipid mo na ang only daughter mo. Iba na ngayon, okay? Pero lilipas din to. At nakalimutan mo na ba ang mga lagi kong turo sa'yo? Kung kaya mo namang lusutan ng mga kaibigan mo, gawin mo. Mas lamang ka sa kanila kaya dapat wala kang pakialam sa sasabihin nila. Kung nandito lang sana si Daddy. Ganon. Hindi ka masabihan na maayos, ha? Ikukumpara mo pa ako? Gusto mo pala dun eh. O sige, sumunod ka sa walang kwenta mong ama. Magsama kayong dalawa. Sa sinabing yon ni Monica, nagbalik ang puot ni Mildred sa kanyang asawa. Marami pa siyang nasabing masasakit na salita sa anak. Hanggang sa umalis na lang ito na umiiyak. Walang naramdamang habag si Mildred at mas lalo lang siyang nadismaya sa anak bilang dagdag sa kanyang iisipin. Ewan ko ba kung bakit lumaking ganon yung batang yon? Walang utang na loob. Marunong nang sumagot. Pagkarating naman sa eskwelahan,
pilit tinago ni Monica ang bakas ng kanyang pag-iyak. Hindi pwedeng makita ng kaibigan niya na wala siya sa ayos. Sakto namang papasok siya sa classroom nang makitang kasama na ng grupo si Vanessa. Tama nga ang kutob niya na pinag-uusapan ng mga ito ang bagay na pinipilit niya sa ina. Hi girls, anong pinag-uusapan nyo? Monica, nandyan ka na pala. Nagkukwentuhan lang kami tungkol sa bagong labas na phone. Sayang nga wala pa ako kasi hindi ako aware na... Lucy, ano yan? Yun nga bes, nakabay na kaming lahat. Here, pinipilit namin to si Vanessa para bumili rin. Ilabas mo na pala ang sayo para makita namin ang color na napili mo. Kita kung paano nahihiyang napayuko na lang si Vanessa nang sadya siyang baliwalain ni Monica. Kahit may katagalan na kasi ang pagsabay niya sa dalaga, halatang napipilitan lang itong pakisamahan siya. Gawin man ni Vanessa ang lahat para makuha ang loob nito, bigo siya. Mabait lang ito kapag kaharap ang magulang nila. Wala naman siyang pagpipilian dahil sina Monica lang ang unang estudyante na nag-welcome sa kanya. Baka mamaya ako pakunin girls. Alam niyo na, mapili ako sa quality na gamit ko kaya gusto ko perfect na before pa makarating sa akin. Ipapakita ko rin sa inyo. Ganun ba? Sa bagay, bes, perfect ka always Hindi na kami makahintay sa phone mo. Sure ako na bongga yon. Tama. At huwag nga kayong magpaka-OA sa ganito. Baka mapagkamalan ng friendship natin na first time lang makahawak ng new model. Hindi porket may sinasabay tayong charity case, mag-aasta na tayong poor din. Nagtawa na ng magkakaibigan ng pailalim pang tinignan ni Monica si Vanessa. Ganon niya lang kabilis na nalusutan ang tanong sa kanya. Naisip niyang tama nga ang ina, na mas lamang siya kaya wala siyang dapat na ipangamba. Monica, hintayin mo ako. Ang bilis mo namang tumakbo. Ano ba? Tingnan mo nga sarili mo para kang pulubi na sunod na sunod. Umalis ka kasi kagad sa room Hindi ba sabi ni Tita Mildred sabay tayong uuwi? Hindi mo ba natanggap yung text niya? Na-receive ko, pero wala akong balak na sumunod sa kanya. Umuwi ka mag-isa. Tinalikuran ni Monica ang dalaga at papunta na sana sa labas ng school nang maramdamang nakasunod pa rin ito. Inis niya naman itong hinarap ulit. Bingi ka ba? O hindi ka lang makaintindi? May pupuntahan ka pa ba, Monica? Baka dadaanan mo pa yung phone na sinasabi mo kanina. Sasabay na lang ako para makabili rin. Tara. Ano ba pinagsasasabi mo? Mukha bang seryoso ako kanina, ha? Alam mo naman kung anong sitwasyon namin ngayon. Oo nga pala. Nangutang nga pala si tita kay mama. Manahimik ka. Baka may makarinig sa'yo. Tinakpan ni Monica ang bibig ni Vanessa at kabadong nagpalingalinga sa paligid. Laking pasasalamat lang niya na kaunti na lang ang natitirang estudyante at walang nakarinig sa kanila. Isa pa itong rason kung bakit siya nagtitiis na wag itong itaboy. Kahit na naaalibadbara na siya sa babae, galit niya namang tiningnan si Vanessa. Plano mo ba talaga akong ipahiya, ha? Sorry na, Monica. Hindi ko naman sinasadya. Akala ko alam na ng kaibigan natin yung nangyari. Natin? Hindi ka bilong sa amin. Huwag kang ilusyonada. Akala ko ba matalino ka? Bakit hindi mo masense na ayaw namin sa'yo? Grabe ka naman. Wala naman akong ginawang masama sa'yo. Napaikot ang mata ni Monica sa pag-iyak ng babae sa harap niya. Umalis na lang siya at iniwan pa rin ito. Sawa na siyang mag-alaga ng kaedaran niyang parang nawawalang bata lagi. Hindi na siya makapaghintay na muling makabangon ng negosyo nila at kapag nangyari yun, tuluyan nang mawawala sa landas niya si Vanessa. Lumipas ang ilang linggo at nakabawi ngang ulit ang negosyo ni Mildred. Bumalik ang sigla nilang mag-ina dahil sa nangyari. Magandang bagay ito kay Mildred para iyabang sa asawa niya ang paglago niya. Habang masayang balita naman ito kay Monica dahil pwede niya nang itaboy si Vanessa kung kailan man niya gusto. Ma'am, bayad na ba ang lahat ng utang natin kay Tita Rosa? Oo anak, wala na tayong atraso doon. Ilang linggo pa pwede na tayo mag-shopping spree ulit. Sa wakas naman, Mami. Asiwang-asiwa na ako sa Vanessa na yun Feeling close dahil may utang tayo. Sorry anak ha, kinailangan mo tuloy magtiis. Pero hayaan mo,
tuloy-tuloy na tong ginhawa natin. Sa totoo lang, hindi naman tayo naghirap talaga eh. Parang way lang yon para mabigyan natin ng chance makalapit sa atin ng di natin ka-level. Ang swerte nila kung tutuusin. Sa pagbalik ng daloy ng pera, siyang balik din ang kayabangan ni Mildred. Kinabukasan, suot ang bagong damit, binisita niya si Rosa para ipangalandakan ang bagong dating niyang alahas. Pumasok lang siya agad sa bahay ng kumare nang makitang hindi nakakandado ang gate. Ni wala itong katukatok o abiso, kaya agad naman siyang nilapitan ni Delia na inagapan ang hinayaang nakabukas na gate. Oh, anong tinitingin mo? Inggit ka no? Kahit gaano ka katagal magtrabaho, hindi mo afford to. Pumasok lang kasi kayo ng basta, ma'am. Alam ba to ni Ma'am Rosa? Wala naman siyang sinabi na may inaasahan siyang bisita. And so, bawal ba akong pumunta sa bahay ng kumari ko, ha? Ma'am, hindi naman sa ganon. May doorbell naman ho kasi. Nasa garden lang ako kaya mabubuksan ko kayo agad. Kagulat namang bigla kayong papasok. Baka ako pa mapagalitan yan kung sakali. Iniwan niyo pa talagang nakatiwangwang. Ay nako. Aba, pambihira ka. Oh, nandiyan ka pala Mildred. Pasok ka dali, may ipapakita ko sa'yo. Ang balak sanang pagsinghal ni Mildred sa matabil na kasambahay, naudlot ng masaya siyang hinigit ng kumare papasok. Agad namang iniba ng babae ang ekspresyon ng muka upang hindi makita ng mabait niyang kumare. Sa pag-upo nila sa sala, hinarap ni Rosa ang laptop sa kaibigan. Nakalista roon ang mga pangalan na may nakalabel na numero. Sa una, hindi niya pa maintindihan ang nangyayari, kaya napaamang lang siya. Anong ipapakita mo, Mare? Sorry ha, hindi ko gets. Listahan ba to ng utang mo? Mapagbiro ka talaga. Hindi mo pa ba natignan yung school website ngayong araw? Kanina pa nila na-post yung ranking, Mare. O tignan mo, number 1 ang unika iha ko. Ay, nakaka-proud talaga tong si Vanessa ko. Kung hindi ko pa nakita sa social media, baka hindi ko pa malalaman na with high honors ang batang yon. Ay ganon? Galing naman pala ng anak mo. Siyang pinakatap sa maliit na klase nila. Sinubukan ni Mildred na babaan ang tingin ng nakamit ng anak ni Rosa sa pagiging sarkastiko. Ang ipinunta niya sa bahay nito, ipakita na mas lamang siya. Subalit na unahan naman siya nito sa pagyayabang. Nanggagalaiti ang kanyang kalooban dahil hindi umayon sa kanya ang araw na ito. Sa buong school na rankings to, Mare. Nga pala, baka gaya ni Vanessa, nahihiya din yung anak mo magsabi sa'yo. Pero sigurado ko, may award din yon. Tignan ba natin? Wag na Mare. Sa bahay na lang namin para mas surprise kami pareho. Pero for sure ha, with high honors din yon. Humble kasi yun eh. Putyo-putyo na lang ang mga award na yan para kay Monica. Sa bagay, hindi naman to bagong pangyayari. Pero gusto ko siyang bigyan ng regalo. Buti nga nagpunta ka rito, Mare. Sa'yo na lang ako bibili ng ireregalo ko kay Vanessa. Buti na lang at hindi nagpumilit si Rosa na tignan ang resulta at nawili ito agad sa pagpili ng alahas. Alam ni Mildred sa sarili na wala sa listahan ang pangalan ng anak. Aminado siyang kaya niyang ipagyabang ang kagandahan at pagiging sikat ni Monica. Subalit pagdating sa pag-aaral, kulelat ito. Ngunit pinagkibit balikat niya na lang ito at baka naman na lang nito ang kamangmangan sa walang kwenta niyang asawa. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas. Ay, papasukin mo lang, Manang. Ma'am, ano po kasi? Bakit ba parang balisa ka, Manang? Ano ba yon? Sabihin mo na ng diretsyo at kinakabahan na ako. Mabuti po siguro kayo na lang ang humarap sa kanila, ma'am. Pasensya na po. Bakit ka humihingi ng tawad? Naputo lang sasabihin sana ni Rosa nang makita ang dalawang unipormadong sundalong kasunod ni Delia. Base sa suot ng mga ito, alam niyang kasamahan nito ng asawa niya. Sa tinagal-tagal niya bilang asawa ng sundalo, dalawa lang ang pwedeng ibig sabihin ng pagbisita ng mga ito. Una, paghatid sa sundalong may natamong pinsala at pangalawa,
bilang hindi nila kasama ang asawa niya ang pinakaayaw niyang kahulugan. At naging tama nga ang ayaw niyang kutob. Sa isang iglap, napaluhod na lang siya nang ihayag ng mga ito ang balita at pagbibigay ng pakikiramay. Ma'am, bakit? Bakit biglaan naman? Masaya pa kami nag-uusap nung isang araw. Balak niyang umuwi sa susunod na buwan. Plano pa namin na aalis na siya sa serbisyo para magkasama na kami lagi. Bakit ngayon pa? Sabihin mo, Manang, nananaginip lang ba ako? Please, pakiusap. Hindi ko kaya. Ayoko. Kumapit ka, ma'am. Nandito lang kami para sa'yo. Alam kong mahirap sa una, pero tutulungan ka namin. Ngayon, iiyak mo lang, ma'am. Kailangan ka ni Vanessa na matatag kapag narinig niya na ang balita. Diyos ko, paano na ang anak namin? Paano niya kakayanin to? Halos bilang lang sa kamay niya ang pagkakataong nakita niya ang papa niya. Tapos ngayon ganito pa ang mangyayari. Ganito pa ang maririnig niyang balita. Hindi ko alam, Manang. Sa buong kaganapan na yun, kalmado lang sa gilid si Mildred. Nang marinig niya ang balita at pagkalugmok ni Rosa sa sinabi ng mga bisita, minabuti niyang ihatid ang mga ito palabas pagkatapos. Hindi na kasi napansin ng may bahay na sa sobrang pagdadalamhati, may ibang tao pa sa paligid niya. Kalaunan, nagpaabot siya ng pakikiramay sa kumare na agad naman itong pinasalamatan. Iaakyat ko lang po saglit sa taas si Madam. Babalik na lang po ako para handaan kayo ng merienda. Huwag na, Yaya. Uuwi na rin ako. Unahin mo na muna si Rosa. Kailangan niya ng karamay ngayon. Sige po. Pakisara na lang po ang pinto palabas. Salamat. Hinayaan naman ito ni Mildred sabay ligpit ng gamit niyang dala. Hindi siya nang hinayang na wala siyang naibenta ngayong araw. Sa katunayan, gumaan ang pakiramdam niya. Sa isang madilim na parte ng kalooban niya, hindi niya mapigilang mapaisip na baka ang nangyari kay Rosa bunga ng sobrang pagyayabang sa kanya. Siguro ginawa ito ng mundo bilang palatandaan na laging magpakumbaba, lalo na kapag kaharap siya. Naging mabigat ang nangyari para kay Rosa at Vanessa. Hindi akalain ng mag-ina na ang muling pagkikita nila ay sa harap na ng kabaong ng kanilang padre de pamilya. Ayon sa tradisyon, naging metikuloso ang proseso ng paghatid kay Gary sa kanyang huling hantungan. Halos parang hangin man na dumaan ang mga araw pagkatapos ng libing, hanggang ngayon nagluluksa pa rin sila. Labis ang epekto kay Vanessa, ganun din kay Rosa. Ngunit pilit tinatataga ng babae ang sarili para sa kanyang anak. Mare, ilang linggo ka nang lugmok. Hindi na kita nakikitang lumalabas. Hanggang ngayon hindi ka pa rin ba okay? Lumalabas naman ako, Mare. Kahatid ko nga lang kay Vanessa sa school. Alam nating pareho na hindi yan ang ibig kong sabihin, Rosa. Oo, masigla ka kapag kaharap ang anak mo. Pero kapag wala siya rito, halos hindi ka mapilit lumabas. Pasensya na, Mildred. Pero hayaan mo muna akong magluksa. Hindi madali sa akin mawala ng asawa. Ilang taon din kaming nagsama ni Gary. Hayaan mo, makakabawi rin ako sa susunod. Nawalan din ako ng asawa, Rosa. Pero nakita mo ba kung halos mawala sa wisyo? Bumawi ako para sa sarili at anak ko. Bakit hindi mo ko gayahin? Namatay ba si Henry, Mildred? Nakita mo ba siya na ibinababa sa lupa na wala kang magawa kung hindi tanggapin ang totoong hindi na siya babalik sa'yo? Naranasan mo na bang makita siya sa kabaong? Kung hindi, wag na wag mong ihambing ang pinagdaanan nating dalawa. Nabigla si Mildred sa haba ng litanya ni Rosa. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang galit ito. Bumubuhos ang luha sa mata ng babae. Nanginginig ang labi na halos hindi makontrol ang damdamin. Sa halip nga lang na mahabag sa kalagayan ng kumare, galit pa ang nanaig sa kanya.
Bakit parang naghahamon ka? Ikaw na nga tong dinadamayan, ikaw pa ang galit? Kung gusto mong magpakalubog sa lungkot, pues bahala ka sa buhay mo. Nagmamagandang loob na nga ang tao, parang wala ka pang utang na loob. Mare, hindi sa ganon. Tinalikuran na ni Mildred ang babae bago pa man ito makapagpaliwanag. Masama ang loob niyang tinahak ang daan palabas sa bahay ni Rosa. Nang makauwi siya, pinalamig niya ang ulo bago magplano ng susunod na gagawin. Ang pakay niya lang naman kasi sa pagpunta sa kumari niyang yon, kumalap ng balita tungkol sa kanilang pinansyal na lagay. Ngayon, nag-iisip siya kung paano gagawin yon pagkatapos ng alitan nila. Mommy, I'm home! Oh anak, mukhang good mood ka ngayon ah. Kumusta ang school? Ayos lang naman, Mommy. Pero may good news ako. Oh, nakatanggap ka ba ng award, anak? Sorry, Mommy, pero no. Ay, ganon? So anong good news? Hindi na lang pinansin ni Monica ang pahapyaw na insulto ng kanyang ina. Kailangan niyang ikalat ang nangyari ngayong araw dahil maging siya hindi mapigilang matuwa. May nangyari sa awarding ceremony na nagpasaya sa araw ko, Mami. Si Vanessa kasi, di ba siya yung with highest honor? Nung umakyat siya sa stage, sa halip na kumuha lang ng award, nag-speech pa si Loka. Dedicated daw yun para sa papa niya. Ayun, hindi niya napigilang maiyak. Tapos, ano nangyari? Ayun, hindi niya natapos yung buong speech niya kasi inunahan niya ng hagulgol. Akala niya siguro maaawa kaming nanonood pero nagpipigil lang kaming matawa. Like, Mommy, mukha siyang tangaron. May ibang naaasiwa pa kasi nakatutok sa bibig niya yung microphone habang umangawa siya. Like, oh my gosh talaga. Buti na agapan ng din bago siya maglupasay. Sabay pang nagtawanan ng mag-ina sa hinatid na balita ni Monica. Kung ibang tao siguro ang makaririnig ng pinag-uusapan nila, sasabihan silang napakasasama nila. Subalit sa opinyon ni Mildred, tama lang ang pagpapalaki niya sa anak. Pareho silang mag-isip kaya alam niya na mula sa ganitong pangyayari, malulugmok lang ng sobra sina Rosa at ang anak nito dahil sa pinagdaraanan. Hindi mo ba siya kinomfort kahit kunwari lang, anak? Para saan pa, Mami? Ilang linggo na nakalipas simula nung pagkategi ng papa niya. Dapat ngayon okay na siya. Nasanay siguro siyang kinocomfort lagi ng schoolmates namin nung nakaraan. Sobrang yabang niya kasi sa achievements niya. Kaya deserve niyang mapahiya para maging humble naman. May point ka naman, anak. Dapat talaga pinupuksa ang mayayabang. At isa pa, Mami, rinig ko rin na naghihirap na sila ng mami niya. Ano pang silbing makipagplastikan ako? Magiging poor naman sila soon. Sa bagong impormasyong yon, mas lalong natuwa si Mildred. Para makumpirma, kinabukasan, siya na ang unang nakipagbati kay Rosa. Labag man sa loob niyang babaan ng pride, sa ngalan ng tsismis, magkukunwari siyang siya ang nagpapakumbaba. Rosa, kumusta ka na? Nagpunta ako rito para sana humingi ng tawad. Pasensya ka na sa inasta ko kahapon ha. Alam kong malaking pagkakamali na pinagkumpara ko yung sitwasyon nating dalawa. Sorry talaga, Mare. Ayos lang, Mildred. Pasensya na rin sa mga nasabi ko. Dala siguro ng stress kaya kung ano-anong lumalabas sa bibig ko. Wala na sa akin yon. Okay na tayo ha? Magaan ang pagtanggap ni Rosa sa kumare sa kabila ng kanilang alitan. Ayaw niya rin namang mawala ng suporta ngayong kaunti na lang ang natitira sa kanya. Bukod sa nabawasan ng miyembro ang kanilang pamilya, dahan-dahan na ring nauubos ang pondo niya. Labag man sa loob niya, kailangan niyang magbawas ng tao. Ma'am, excuse me po. Mauna na po ako. Sandali lang, Iha. Ito nga pala, baunin mo sa bago mong tutuluyan. Pasensya ka na ha. Pangako, babawi ako kapag naayos ko na mga bagay-bagay. Ingat ka palagi, Claire ha. Salamat sa serbisyo mo sa amin. Walang anuman po. Salamat po sa pagtanggap sa akin sa bahay niyo. Bibisita na lang po ako kay nanay kung may oras ako. Mauna na po ako, ma'am. Yumukod pa ang nakababatang kasambahay ni Rosa bago tumalikod. Hinatid naman ito palabas ng nanay niyang si Delia. Malungkot man na pinaghiwalay niya ang mag-ina,
Kailangan din kasi ng mga ito ng tuloy-tuloy na sahod at hindi yun makukuha ngayong kinukulang siya. Anong nangyari, Mare? Pinalayas mo ba ang kasambahay mo? May nagawa bang kapalpakan? Hindi, Mare. Kinailangan lang talaga naming magbawas ng tao sa ngayon. Mabuting katuwang sa bahay yung si Claire. Ay, bakit naman kung mabuti naman pala? Nakakayamang sabihin pero masyado akong nakapanti dati sa walang tigil na padala ni Gary. Wala akong sariling ipon sa bangko o itiniraman lang para sa mga kakailanganin namin. May makukuha naman kami mula sa trabaho ng asawa ko pero mahaba-habang proseso pa. Ngayon, gipit na gipit kami. Doon na nga nakumpirma ni Mildred ang sinabi ng anak. Nais mang umalpas ng ngiti sa kanyang labi. Pilit niyang ipinakita ang simpatsya kay Rosa. Ay ganon? Bakit hindi ka agad lumapit sa akin, Mare? Ay nako, sana sinabihan mo ko para mapahiram kita. Nahihiya kasi ako tapos walang kasiguruhan pa kung kailan kita mababayaran, Mildred. Ayoko namang maperwisyo ka pa kung sakali. May negosyo ka pang tinataguyod. Sa bagay, pero kaya naman kitang matulungan sa ibang paraan. Ano ka ba? Hindi ka na others, no? Tinulungan mo rin ako nung kailangan ko. Anong ibang paraan ba, Mare? Ano pa ba? Eh di gamit yung mga bags at alahas na binenta ko sa'yo. Hindi lang yung palamuti, Mare. Noon di ba sinabi mong gagawin mo silang investment? Ngayon na ang oras na magamit mo sila, kaya ilabas mo na. Dali! Nang marinig ang magandang ideya na yon, mabilis na pinaglalabas ni Rosa ang lahat ng binili niya sa kumare. Abala naman ito sa pagtingin at paglista ng bawat dala niya. Hindi tulad ng naunang pagkakataon na may suot itong gloves, napansin niyang medyo malakas ang pagsuri nito ng mga gamit. Ngunit nag-focus na lang siya sa pag-ayos ng kakailanganin. Natuwa siyang nandito si Mildred bilang tulong. Subalit ang tuwa niyang yun, hindi nagtagal nang ilapag na nito ang lista at kabuuang presyo ng buo niyang koleksyon. Presyo na ba to ng pangkalahatan, Mare? Oo, yan na lahat. Bakit? May ilalabas ka pa bang iba? Wala na pero ang liit yata masyado ng halaga, Mare. Alam kong pwedeng bumaba ang value sa katagalan pero parang 10% na lang ang natira mula sa unang presyo ng pagkakabili ko. Baka pwede mong isuma ulit. Pinagdududahan mo ba ako sa kakayahan ko, Rosa? Matagal ko na negosyo to, kaya alam kong ginagawa ko. Tama lang ang lahat ng kwenta ko. Tingnan mo to, may pilat na. Yung isa may marka pa ng kalmot yata. Kung ibebenta ko to ulit, malulugi ako kapag nilakihan ko ang bayad sa'yo. Sinadya ni Mildred na padaskol na hawakan ng bawat bag. May ibang bag na sinadya niyang padaanan ng matatalas niyang kuko upang magmarka. Kaya niyang remedyohan yun agad pagka-uwi niya. Subalit hindi yun alam ni Rosa. Humaba pang minuto at dumami ang bawat bag na pinakita niyang may depekto. Halos manlumo na si Rosa. Ngunit sa huling pagkakataon, inilalaban niya pa rin. Baka pwedeng taasan mo to ng konti, Mildred. Sobrang baba kasi talaga. May pinagsamahan naman tayo, di ba? Ay, hindi ko sinasali ang pagkakaibigan sa negosyo ko, Rosa. Kung ibebenta mo to sa iba, baka mas mababa pang ibigay na presyo. Tinaasan ko na nga para sa'yo eh. Take it or leave it. Pero mag-isip-isip ka ha. Mahalaga pa ba to kaysa sa pamumuhay niyo mag-ina? Sa huling sinabi ni Mildred, walang nagawa si Rosa kundi isuko ang mga nabiling gamit mula sa perang padala dati ng asawa niya. Inisip niya na lang na makakabawi rin sila at ang mga ganitong pangyayari, parte lamang ng buhay. Ang mahalaga ngayon, meron silang makain. Dito ako bumibili ng karni, ma'am. Bali dyan sa gitna yung suki ko kasi mas malinis at sariwa ang binta nila. Tatandaan ko po. Saan po pala pwedeng bumili ng paborito ni Vanessa na turon, Manang? Ay, ako ang gumagawa nun, ma'am. Pero hayaan mo at ituturo ko sa iyo ang magandang bilihan ng saging sa labasan. Hinuhuli ko kasi yun para isahang daan na lang. Salamat po sa pagsama sa akin ngayon na at sa hindi pag-iwan sa amin, Manang. Kahit na naghihirap na kami.
nandito ka pa rin. Ay wala yun, ma'am. Para ko na rin kayong anak ni Sir Gary at para ko na rin apo si Vanessa. Nung araw na yun, sinamahan ni Delia ang amo sa palengke. Kahit hindi sanay sa syudad at estado ng kahirapan, walang pangusga sa mata ni Rosa. Bukas ito sa pagkatuto ng bagong kasanayan kahit nagbago ang takbo ng buhay nila. Gamit ang pera galing sa pagbenta ng gamit niya, humanap ng paraan si Rosa upang palaguin yon. Kahit kasi naghihirap sila, hindi niya maibenta ang bahay na ipinundar ni Gary at ayaw niya ring ipalipat sa ibang school si Vanessa. Hanggat kaya niya, titiisin niya. Huwag lang makompromiso ang nakasanayan ng anak. Papasok na sila ng gate nang narinig niya ang bulungan mula sa kapitbahay niya sa labas. Bukang bibig ng mga ito na biglang hirap siya dahil napansin ng mga ito na sa pampublikong pamilihan na lang siya na malengke. Hindi niya akalaing mabilis ang paglaganap ng balita tungkol sa sitwasyon nila. Ay pasok na tayo, ma'am. Huwag mo na lang pansinin ang mga yan. Huwag kang magpa-apekto sa sinasabi nila. Ayos lang ako, Manang. Nag-aalala lang ako baka makaabot to sa mga kaibigan ni Vanessa at madamay siya. Ay ipanalangin na lang natin na sa matatanda lang kumalat ang walang kabuluhang bagay, ma'am. Kung ngayon lang narinig ni Rosa ang mga usap-usapan patungkol sa kanila, 1 linggo naman itong iniinda ni Vanessa. Kahit saan siya pumwesto sa eskwelahan, pinagtitinginan siya at pinag-uusapan. Hindi pa alam ng mama niya ang nangyari nung nakaraang seremony. Ngayon, sa labis na pagkimkim, naapektuhan na ang pag-aaral niya. Maging ang kalusugan niya, apektado na rin. At isa sa mga bunga nun, ang pagsusukan niya sa labis na stress. Lihim niyang dinaramdam ang sakit at nang isang araw na hindi na siya nakatiis, nasuka siya sa CR. Saktong ang grupo ni Monica ang nakakita sa kanya. Oh my gosh, Vanessa! Ikaw ba yung kanina pa tumatawag ng uwak sa cubicle? Yak ha! Nung nakaraan ka pa mukhang balisang isda dyan. Haggard mo pa. Vanessa, masama ba ang pakiramdam mo? Ano ba, Lucy? Nagdadrama lang yan. Siguro pinipilit niya lang masuka. Papansin masyado. Hindi ko magagawa yan, Monica. Eh di sana hindi ko tinatago kung gusto ko lang magpapansin. Oo nga no, bakit mo nga ba tinatago? Oh my gosh, dalawa lang ibig sabihin nito. Pwedeng dahil sa hangover, pero dahil hindi ka naman ganun kakul para uminom, baka dahil yun sa buntis ka. Oh my G! Ano bang pinagsasasabi mo, Monica? Ganyan na ba kaliit ang utak mo para maisip mo ang ganyang bagay? At sino ka sa akala mo para tawagin akong bobo? Hindi yun ang sinabi ko. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Galing yan sa bibig mo. Ah, ganun ah? Tignan natin kung may magagawa yung talino mo kapag pinagkalat kung may tiyanak sa tiyan mo. Agarang umalis ang magkakaibigan at naiwang nangihina si Vanessa. Hindi siya sumunod sa sumunod na klase upang bumisita sa klinik. Subalit paglabas niya para sana bumalik sa kanilang classroom, mas umugong ang bulungan na siya ang punterya. May kasama ng pandidiri sa mga mata ng bawat estudyanteng nandoon. At alam na niya kung bakit. Talaga ngang ikinalat na ni Monica na buntis siya at wala na siyang magagawa kung hindi mabalot sa kahihiyan. Oh, ano nangyari anak? Bakit ka umiiyak? Sinong may gawa nito sa'yo? Ma, lipat niyo na ako ng school please. Ayoko na po ron. Kahit sa public niyo po ko ilipat, mas gusto ko po sa ganon kaysa sa school na yon. Sabihin mo sa akin lahat anak. Gagawa ng paraan ni mama. Umiiyak na umuwi si Vanessa ng hapon na yon. Nang isiwalat niya ang nangyari mula nung nakaraang araw hanggang ngayon, hindi mapigilan ni Rosang makaramdam ng sakit sa dinanas ng anak. Ang tagal nitong tinago ang pamamahiya sa kanya. At ngayon lang ito lumapit sa ina para humingi ng tulong. Pasensya na anak. Ngayon ko lang napansin na may mabigat na pinagdadaanan ka pala. Hayaan mo, ililipat kita sa mas maayos na school. Tahan na, okay? Ligtas ka na. Ang alaga ko, Diyos ko.
Hayaan mo, ma'am, at magbabayad din ang may pakana nito. Tumahan ka na, Vanessa. Nandito lang si Yaya para sa'yo. Salamat, Manang. Kayo na lang talaga ni Mama at Ate Claire ang kakampi ko. Sana pala, hindi na ako nagpumilit pa na makisali sa mga yun. Pagkatapos ng mga salitang yon ni Vanessa, bigla siyang nawala ng malay. Agad namang tumalima si Delia at Rosa para itakbo ang bata sa ospital. Kitang-kita ang kawalan ng pag-asa ni Rosa habang nakikinig sa sinabi ng doktor tungkol sa kalagayan ng kanyang unika iha. Simula sa paglubog ng estado ng mag-ina hanggang sa masahol na pagpapakalat ng maruming tsismis patungkol sa kanila, nasaksihan yun lahat ni Delia. Ayaw niyang makisali sa kung anumang gulo. Subalit ngayong umabot sa ganitong punto at napinsala na ang buhay ng importanteng tao sa buhay niya, hindi siya makapapayag na basta na lang magwagi ang mga gumawa nito sa kanila. Ma'am, papupuntahin ko lang dito si Claire, dala ang ibang gamit niyo. Babalik din po ako. Sige, Manang, salamat. Ingat po. Sa pinapakita pa ring kabaitan ng kanyang amo, mas lalo lang tumibay ang loob niya sa gagawin. Bumalik si Delia sa bahay at inilabas mula sa kanyang dalang gamit ang kristal na minana. Sa dasal na sa ulado niya, binigkas niya sa ibang lengguwahe ang orasyon. Alam niya kung sino ang may pakana ng lahat. At sa pagsisiguro niya, inusalan niya ng mabigat na dasal ang may sala. Isang linggong tsadsa, isang buong pagdurusa, pagbaliktarin ang resulta, isang sugo sa tuwi-tuwi na, kung matuwid may isang linggo na. Pagkatapos ng orasyon, hinintay niya na lang ang mangyayari. Malalaman niya ang resulta pagkatapos ng isang linggong palugit. Kung walang guhit ang kristal, may pagbabago sa may kasalanan at kung mabasag man ito, tanging ang tao na lamang ang magtitimbang ng kabayaran. Bagong dating tong stock ko, Mare. O tignan mo, nakakahon pa kasi brand new. Dahil sure buyer ka naman, ikaw na magbukas. Ang inaasahang tuwa sa mukha ng kliyente niya, napalitan ng takot. Napasigaw ito at tinapon ang hawak na kahon. Doon nakita ni Mildred kung paano gumapang mula sa loob ang ahas na maliit. Ang kaninang kakalagay niyang alahas, napalitan ng hayop na nakatakas. Maging siya, napasigaw sa nakita. Ma'am, kumalma lang ho kayo. Aayusin ko po ito, ma'am. Ma'am, saan ka pupunta? Bumalik ka po! Hindi na lumingon pa ang kliyente niya at kumaripas ng takbo palabas ng bahay niya. Siya naman ay hindi mapakali dahil hindi niya alam kung saan nagsuot ang ahas. Sa kabilang banda naman, nasa gitna ng pakikipagtawanan si Monica kasama ang grupo. Hindi na siya bumalik, no? Sabi ko na buntis na yon. Yan, nasobrang kasi sa yabang, nahipan tuloy ng masama at naging batang ina. Hindi naman tayo sigurado, Monica. Baka nagkasakit lang talaga siya. Sus, naniwala ka naman sa sinabi ng nurse? Siguro tinakot lang yun ni Vanessa na hindi magsumbong. Sino ba naman kasing hindi matatakot doon? So, tsaka. Naputo lang pagtawa ni Monica nang parang tila may humarang sa kanyang lalamunan. Nang pilitin niyang idura, sa halip na ilabas, mas lalo niyang nalunok. Ramdam niya ang pagdaan nito sa kanyang sikmura at pag-init bigla ng kanyang tiyan. Nataranta naman siya at kinakabahang humingi ng saklolo. Sa pagtayo niya, gayong gulat ng lahat ng halos pumutok na ang kanyang uniforme sa laki ng kanyang tiyan. Hala, ano nangyayari sa'yo, Bes? Hindi ko alam. Tulungan niyo ako. Masakit! Natatakot kami, Bes. Sorry. Tatawag kami ng nurse. Sandali lang Umatras ang mga nasa paligid ni Monica at nanginginig niyang tinawagan ng ina. Sa pangatlong beses na hindi ito sumagot, siya na mismo ang umuwi mag-isa. Pinagtutulak niya ang sino mang humaharang sa kanyang daan at mas lalong namimilipit sa sakit na nararamdaman.
Pagka-uwi niya, hindi natigil ang paghilab. Nang namataan niyo ni Mildred, inalalayan niya ang anak papunta sa ospital. Nurse, tulungan niyo ang anak ko! Munganganak na po ba siya? I-check po muna namin kung ilang cm. Ano? Hindi buntis ang anak ko. Bigla na lang naging ganito ang tiyan niya. Kailangan niya ng doktor. Dalan niyo ako ng doktor. Magbabayad ako kahit magkano. Kumalma po tayo, ma'am. I-a-assist ko pa kayo. Sumunod po kayo sa akin. Tuloy-tuloy ang panggugulo ni Mildred kahit may ibang pasyenteng nakatingin sa kanya. Nang maihiga na si Monica sa emergency room, doon lang siya kumalma. Pagkatapos tignan ng doktor ang kalagayan ng dalaga, wala itong nakitang kakaiba. Pagkalipas ng ilang minuto, nawala na rin ang kirot. Pinaalam sa kanila na hindi naman malubha ang karamdaman ni Monica, kaya napanatag sila. Umuwi na tayo, mami. Ayos na po ako. Ayoko rito. Ang baho eh. Sigurado ka bang kaya mo na, anak? Narinig mo naman si Doc, di ba, ma'am? Bloated lang daw ako at hangin lang to. Kaya ko na po. Nang palabas na sila ng ospital, saktong pasakay naman sa sasakyan sina Rosa. Nagkatinginan na mag-ina dahil hindi nila nabalitaan na may naospital sa mga ito. Huling sumakay si Delia. Subalit bago yun, sinalubong niya ang mata ni Mildred na may makahulugang titig. Ipinagsawalang bahala niya na lang ang paninindig ng balahibo. Mami, masakit po ulit ang tiyan ko. Parang may gustong lumabas. Tulungan niyo ako. Ano ba to nangyayari? Nainom mo na ba ang gamot, Monica? Subukan mo muna magpahinga, baka mawala rin yan. Mami naman eh, unahin mo pa ba yan? Halos mamatay na ako sa sakit dito. Sa klase ng sigaw mo, mukhang ayos na ayos ka naman eh. Huwag mo muna akong artihan ngayon dahil mula nung nakaraan na bubulilyaso na ang negosyo ko. Walang nakuhang kliyente si Mildred ngayong araw at halos lahat ng binibenta niya may pinsala ng ahas. Minsan ay nakikita itong bubulaga sa hinahanda niyang bag. Subalit parang biglang naglalaho kapag tumatakbo na ang kanyang kaharap at maging siya ay takot. Hindi na niya alam ang gagawin. Kinagabihan nun, nasa malalim siyang pag-iisip nang marinig ang sigaw ni Monica. Napatakbo naman siya sa kwarto nito at napatakip na lang ng bibig sa natunghayan. Mami, tulungan mo ako please. Diyan ka lang anak, kukuha ako ng gamot. Ano tong sinuka ko, ma'am? Ipaliwanag mo sa akin. Natatakot na ako. Hindi ko alam, anak. Uminom ka muna ng gamot. Ako na mag-aayos nito. Paggising mo, magiging okay na ang lahat. Matulog ka na. Kahit nahihindik ay nilinis ni Mildred ang isinuka ni Monica. Sa lapag, kita niya ang may kaliitang ibon na wala ng buhay at parang nilunod. Walang duda na galing yun sa loob ng lalamunan ng kanyang anak. Ang tanging nagawa niya na lamang, siguraduhing maayos ang lagay ni Monica at lumabas na siya upang itapon yun. Nag-isip siya ng paraan. Hindi na ito madaraan sa doktor. Alam niyang walang maniniwala sa kung anong kakaibang sinasapit nilang mag-ina. Paglabas niya ng bahay, nakita niya sa tapat ang figura ng isang tao. Nang maaninag niya, nagulat siya nang makita ang matandang si Delia. Anong ginagawa mo sa tapat ng bahay ko? Nandito ako para tignan kung nagsisisi ka na ba. Anong, ikaw ba? Ikaw ang may pakana ng lahat ng to? Walang hiya ka. Anong ginawa ko sa'yo, ha? Sa akin, wala. Pero sa mga taong mahalaga sa akin, meron. Ni minsan hindi mo naisip na humingi ng tawad. Ngayon, tatanungin kita ulit. Nagsisisi ka na ba? Napagtanto ni Mildred ang lahat ng kaganapan at ang tanging nagawa niya lamang, pakiramdaman ang sarili. Dumaan din sa isip niya ang pinsalang tinamo ni Rosa, Vanessa at iba pang nagawan niya ng kasalanan. Kapag ba sinabi kong oo, pag-agalingin mo ang anak ko, wala siyang kasalanan dito. Alam ko, sa kabila ng kasamaang ginawa niya, alam kong dala yun ang natutunan niya sa iyo. Wala na sa kamay ko ang nakatadhana sa inyong dalawa, Mildred.
gagaling at gagaling siya. Pero nasa iyo na kung paano mo mababago ang kanyang hinaharap. Anong ibig mo sabihin? Hindi pa huli ang lahat. Magnilay ka! Umihip ng malakas ang hangin. At sa isang iglap, biglang nawala sa harapan niya ang matanda. Ang tanging naiwan, ang kristal na nakalagay sa lupa. Pinulot niya ito at napaluha sa susunod niyang balak gawin. Ito na ang katapusan. Magbabago na siya pagkatapos. Ngunit uunahin niya muna ang anak. Kumpleto na ba lahat ng gamit mo, anak? Nandito na po lahat, Dad. Nasaan po si Mami? Hindi ba talaga niya tayo ihahatid? Susunod din yun sa atin. Kapag umayos na ang lahat, makakabalik ka rin dito kung gusto mo. Kailangan na nating umalis, anak. Luhaang nanood si Mildred sa bintana habang paalis ang mag-ama niya. Bilang parte ng pagbabago niya, ang paglayo niya kay Monica. Alam niya kasing sa kahit anong paraan, kaya niya itong maimpluwensyahan at bago pa umulit, magsasakripisyo na lang siyang mawalay sa anak. Saka na lang niya babalikan ang mga ito kapag nag-iba na siya ng pananaw. Masakit isiping malalayo sa kanyang minamahal, subalit kailangan para sa ikabubuti nila. Si Rosa, Vanessa, Claire at Delia, payapang nagpatuloy sa buhay. Naayos ang pinamana ni Gary sa mag-ina at nalipat ng paaralan si Vanessa. Bago pa man maisipang itago ni Mildred ang sarili sa mundo at pag-alis ni Monica, nang hingi na ng tawad ang dalawa sa mag-inang ginawa nila ng kasalanan. Kasalukuyang nagpapatherapy si Vanessa ng mga panahong yun. Ganon din si Monica kung nasan man ito naroon. Hindi ganon kabilis ang proseso ng bawat isa sa kanila, subalit ang maganda, kumikilos sila ng maayos patungo sa bagong buhay bawat araw. Sa kwento nila, may aral tayong natutunan na sa buhay, walang bagay na magaan. Ang tangi lang nating maipagyayabang ay ang kabutihan nating maiiwan. Wakas!